Okay, good morning everyone. For today we're going to discuss the COC3 of household services and C2. So before anything else, I am your instructor for today. My name is Daniel El Omania and my specialization is TLE major. Ayan, our topic is about preparing hot and cold meals, okay? Well, let's go to our learning objectives. So learning objective number one is to identify the types of hot and cold meals. Number two is to explain basic food preparation procedures. Number three, observe food safety and sanitation practices and demonstrate proper meal preparation techniques. Yun. Okay. So first muna, what is hot and cold meals? Okay. So para mas identify natin siya. Yung hot meals is siniserve siya ng mainit or maligamgam. Pero, specifically speaking, ito yung mga pagkain na nire-require ng pagluluto. Okay? Yung may involved na frying, simmering, and then steaming, boiling, mga ganun. Yan. For example, ito, yung fried rice, di ba? Yung fried rice, inaano natin yan. Sinosaute natin, di ba? Niluluto natin yan sa apoy. Okay? And then, yung soup, 'di ba, pinapakuluan, ganyan. And then yung adobo, gano'n din. And then yung cold meals naman, 'pag sinabi nating cold meals, ito yung mga pagkaing sine na malamig, okay? Sine at a room temperature, okay? Yung hindi nila nire-require ng luto, okay? For example is yung fruit salad, 'di ba? Paano ba natin sine or kinakain yung fruit salad? 'Di ba malamig siya, malamig. Hindi siya kailangan ng luto or i-oven or pipiprituhin or ibo-boil, 'di ba? Ang kailangan lang niya is ipag-combine mo yung mga fruits and then yung mga cream, 'di ba? And then another example is yung sandwich, 'di ba? Pero meron din naman mga sandwich na iniinit pero mga toast na 'yan, 'di ba? So 'yun. Okay? Okay, next is yung basic meal preparation steps natin. Okay? Papakitaan ko kayo ng 5 basic step-by-step guide. Okay? So first is to plan menu. Okay? We need to decide on dishes and create an ingredient list. Kapagka nakapag-isip na tayo or nakapag-decide na tayo ng ating lulutuin, 'di ba? Ililista natin yung mga kailangan nating ingredients para hindi tayo mahihirapan kung ano yung kulang, ano yung wala, 'di ba? Para magluluto tayo is tuloy-tuloy or di kaya naman hindi naman tayo mauubusan ng oras maghahanap. Kasi kapag nagluluto ka na or nagpe-prepare ka na, hindi puwedeng nakatiwangwang lang yung pagkain. Okay? Next is ingredient preparations. Included dito yung pagpe-prepare nila, 'di ba? I-me-measure mo, i-cho-chop mo, i-organize mo kung ano-ano yung pagkakasunod-sunod, 'di ba? Para mas madali mong kunin or kung madali ka lang naman mag-identify ng mga ano, para di ka malito, 'di ba? Ayun, yung pag-measure para tama yung measurement na ilalagay mo ta's hindi sumobra yung lasa, okey? And number three, sanitize the area. So, hindi lang dapat kamay, pati na rin dapat yung pinagagawa natin, yung, ating kitchen area, 'di ba? Dapat malinis, pati na rin yung mga utensils, 'di ba? And then, cook or assemble. Cook hot meals or assemble cold meals sa following recipes. Dapat may sinusunod tayo or dapat nasusunod natin yung tama kasi kapagka hindi natin nasusunod, hindi natin na-achieve yung dapat nating lutuin. Kasi 'di ba may mga foods or may mga recipes na kailangan ganito talaga yung pagkakasunod-sunod kasi kung hindi, nag-iiba yung lasa, 'di ba? Or nag-iiba yung outcome or yung texture, ganyan. Halimbawa, sabihin natin, 'pag nagluto tayo ng adobo, paano ba tayo magluto nun, 'di ba? Kapagka sabihin natin gusto mo nung dry na adobo or yung parang wala siyang sauce masyado or yung parang yung sauce is nakakapit dun sa chicken.
So, ang gagawin natin kapagka nilagay mo ng suka, 'di ba, may toyo na, may ano na, may chicken na na gisa mo na sila. Lalagay mo yung suka, pero hindi mo siya haluin. And then anong gagawin mo? Hahayaan niyo siyang mag-simmer. Tatakpan mo siya, 'di ba? And then after a few minutes, pagbukas mo, tas sinalo mo 'yun, magiging ano na yung texture nung sabaw niya, parang gooey, gano'n, 'di ba? Kaya mahalaga na sinusunod natin yung recipes. Then lastly, serve properly. So present the meal attractively and at the correct temperature. Okay? Kung yung pagkain is kailangan mainit, kunwari mga sabi natin, coffee, paano ba dapat siya sinaserve? Ano bang gusto? Gusto bang iced or gusto ba yung hot, 'di ba? Or sabihin natin, yung ating burgers, kailangan ba malamig yung burgers na galing parang galing sa ref, 'di ba? Okay? Sunod naman tayo sa food safety and sanitation. So, yung ano, we have three preparations, okay? Yung before, during, and after. So, sa before preparation, we need to wash our hands thoroughly. Okay? Thoroughly means maigi. Okay? Wear clean clothing or apron. Syempre, mahalaga yun. Yung sinusuot natin, kailangan hindi madumi. Kasi maaring ma-contaminate yung ating kinakain or yung ating niluluto. And ensure all utensils are clean, 'di ba? Hindi puwedeng may residue, 'di ba? May residue pa yung ating mga utensils, 'di ba? And then, during preparation naman, we need to keep raw and cooked foods separate, 'di ba? Use different cutting boards and cook food to recommend the temperature. So dito, 'di ba, kapagka naghihiwa ka ng raw meat, saan ba dapat? Plastic or sa wood? 'Di ba dapat sa plastic kasi puwedeng mag-ano yung germs, okay? Mas madaling, ma-contaminate, mas madaling maano yung germs dun sa wooden, 'di ba? Kahit pa sabihin natin na sa research sorry for the interruption. So sabihin natin, ah, in my research, 'di ba, nakakatulong naman din daw yung wooden na mga chopping boards kasi may mga parang cleaning properties, ganito ganyan, may mga natural something, gano'n. Pero mas mas safe kung yung mga raw meat natin is hinihiwa natin sa plastic, okay? And then yung mga cooked foods naman is andun sa cutting boards na wooden. And then, after preparation naman, store leftovers properly and promptly. And thoroughly clean all work surfaces and equipment. So dito sa after preparation natin, syempre, yung mga leftovers natin, hindi pwedeng nakatiwangwang lang, 'di ba? Kasi puwede itong langawin, mag-cause ng mga maggots, 'di ba? Galing sa langaw, magiging itlog 'yun, eh di magdudumi yung lugar kasi dadami rin yung langaw, 'di ba? And then, kailangan din natin linisin yung ano natin, working area natin, 'di ba, yung mga surface nun, yung mga ginamit nating equipments, kailangan malinis kasi maaari yun mag-cause ng molds, 'di ba? Alam mo yung molds? Ayun, yung molds. And then puwede siyang mag-cause na kapagka maano yung air or yung parang yung paligid, yung environment madumi, siyempre magko-cause yun sa'yo or sa mga tao dun ng risk. Okay? Sample meal prep natin. I'm gonna show you how to prep a sandwich. So, first, prepare yung base, lay out bread, and select your fillings. So, yung bread natin, okay, yung loaf bread, gano'n, yung sliced na yun, is ilalatag natin ganyan. And then, fillings, kung anong gusto mo, pwedeng mayo egg, or mga cheese, gano'n, or anong tawag dito, yung egg lang, gano'n, egg sandwich. Tapos mga tawag dito, lettuce, ganyan. So, ayun. So, sunod naman is wash fresh produce.
And rinse vegetables like lettuce and tomatoes thoroughly. So ayun, kailangan natin talagang linisin 'to ng maigi kasi 'di ba, yung ibang, vegetables may mga insects pa 'di ba or madudumi, gano'n. And then yung iba naman is may mga sabihin natin alikabok, gano'n 'di ba, kasi galing sa labas, eh. Hindi natin alam kung ano yung mga dumikit or yung mga nalalagay sa ating kakainin. Kaya kailangan natin silang linisin ng mabuti. And then next is assemble the layers. Neatly layer fillings between slices of bread. Okay? Mas mahalagang maayos or tama yung pagkaka-layer or yung yun nga, maayos nga yung pagkakalagay natin. Kasi isa pang factor nun is pwede siyang um, mag-overflow, ganun. And then, isa pa is kapag ka, syempre, yung mga fillings, kunwari sabihin natin yung tomatoes, 'di ba? Yung tomatoes nasa isang place lang siya. Na 'di ba pagkagat mo nun, wala kang mararamdamang tomatoes unless dun mo nakagat yun, 'di ba? And then, cut and serve. Cut the sandwich into desired portions and serve fresh. So, ayun. Syempre, isa-serve mo yung sandwich ng fresh, ng galing sa, tawag dito, galing pa sa'yo. Alangan namang ise-serve mo siya ng 10 minutes after mo nagawa, nakatiwangwang lang dun, 'di ba? And then yung pagka-cut niya is usually naka-vertical, 'di ba? Pag ganito, pag ganyan yung cut nun, pag ano, 'di ba, box tapos cut. So doon, mas madali din siyang kainin kasi 'di ba, yung pagkahawak mo pag gano'n or gano'n. Puwede namang yung isang buo pero mas maiging maliit-liit, 'di ba? Okay. What is the importance of proper meal prep? Or number one is ensures food safety, 'di ba? Nare-reduce yung risk ng contamination. And then number two, prevents foodborne illness, protects health by following hygiene standards. Foodborne illness, ayun yung mga food contamination. Okay? Yung food poisoning, ganon. Number three, improves food quality, enhances taste, texture, and nutritional value. Siyempre, malinis yung pagkaka-meal prep natin, maayos. Madadagdagan tayo ng nutritional value talaga yan. Pero pag mali, syempre nababawasan. And then promotes satisfaction. It leads to enjoyable dining experiences for all. Okay, let's move on to our quick assessment. Okay, I'll check your answer at the chat box. So, there are key takeaways. Hot and cold meals require distinct preparation methods. Handaan natin yan. Number two, adhere to proper food preparation procedures for optimal results. And lastly, prioritize food safety and sanitation at every stage of meal prep. So, mahalagang mahalaga yun. Ayun yung pinaka-crucial na dapat nating gagawin kapag nagbi-meal prep tayo is yung ating sanitation. Kasi mahalagang mahalaga na naiingatan natin yung health ng bawat isa. And then, so, yung assignment is ise-send na lang sa ating group group chat. And then you're going to pass it on Monday. So, that's all. Thank you for listening. Okay, kindly open your cameras so we have our attendance. On the count of three, okay, take a picture. One, two, three. Okay. Okay, thank you so much for listening, everyone. I hope you learned something today, and that's all. You are officially dismissed. Thank you for listening.